Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pareho na ulit malaya si RJ at si Lynette. Magkakaroon na kaya ulit sila ng pagkakataon na pagbigyan ang pag-iibigan nilang dalawa? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-alala nga ng sobra itong si Claire at RJ nang makitang nakahandusay si Lynette sa sahig. Agad din namang rumisponde si RJ at agad dinala si Lynette sa ER para mapatignan. Baka sa mukha ni RJ kung paano siya nag-aalala sa nangyari kay Lynette. Hindi alam ni RJ kung ano ba ang nararamdaman niya. Kitang-kita din nga na bakas sa mukha nitong si Claire ang selos dahil sa nakikita niya na sobrang pag-aalala ni RJ kay Lynette. Kitang-kita ni Claire kung gaano pa kamahal ni RJ si Lynette. Dahil sa nangyari, nagtalo si Claire at RJ dahil ayaw na ayaw iwan ni RJ si Lynette. Samantalang madami naman doktor at nurse na po pwedeng tumingin kay Lynette bukod kay RJ. Pero pinilit pa din ni RJ ang sarili niya na siya ang mag-aalaga at magbabantay kay Lynette. Kahit nga halatang nasasaktan na si Claire, wala ngang nagawa si Claire kundi sumunod na lang sa gustong mangyari ni RJ. Lumabas si Claire ng kwarto ni Lynette. Hindi na kasi matiis ni Claire na makita si RJ na todong alaga kay Lynette, knowing na nakatingin ang girlfriend niyang si Claire. Naramdaman ni Claire na kayang-kaya pa din siyang ipagpalit ni RJ kay Lynette. Dito nga pumasok itong malditang si Morgana para muling udyukan at sabihan si Claire na nakita at narinig niyang nagtatalo sila ni RJ dahil kay Lynette. At isa lang daw ang ibig sabihin nun, mahal na mahal pa ni RJ si Lynette kaya hindi magawang iwan ni RJ si Lynette. Napaisip si Claire pero bago nga magdesisyon at kumilos si Claire, ay pinag-isipan niya muna maigi at hindi siya nagpadalos-dalos. Nang mahimasmasan si Claire, pabalik na sana si Claire sa loob ng kwarto ni Lynette. Napahinto si Claire nang makita si RJ na walang humpay sa pag-aasikaso kay Lynette. Kaya pinagmasdan na lang ni Claire lahat ng ginagawa ni RJ kay Lynette. Nagulat si Claire sa biglaang pagising ni Lynette at biglaang pag-iwas ni Lynette kay RJ. At ang unang hinanap nitong si Lynette ay si Claire. Pinagtabuyan ni Lynette si RJ dahil baka kung ano pa ang isipin ni Claire kung sakaling makita silang magkasama ni RJ. Nang makita ni Claire na umiiwas talaga si Lynette kay RJ, ay umalis na si Claire para bumili ng makakain ni RJ. Lumabas na din si RJ ng kwarto ni Lynette, gaya ng utos sa kanya ni Lynette. Kumuha ng pagkain si RJ at umupo sa hallway. Dumating si Claire at may dalang pagkain na binili niya para kay RJ. Nakatulala si RJ nang lapitan siya ni Claire. Nagsabi si Claire na may pagkain na daw pala si RJ. Pero ininsist ni RJ na kunin pa din ang biniling pagkain ni Claire. Humugot si Claire. Sinabihan niya si RJ na kapag may hawak pa, wag muna humawak ng iba. Kaya daw tuloy nahihirapan si Claire na pumasok sa puso ni RJ dahil nandun pa din si Lynette. Nakipag-usap ng masinsinan si RJ kay Claire. Hindi pa man nag-uumpisa si RJ ay alam na agad ni Claire kung tungkol saan ang pag-uusapan nilang dalawa. Kaya ang ginawa ni Claire ay inunahan na niya si RJ at nakipaghiwalay ito kay RJ. Maluwag na tinanggap ni Claire na hindi talaga sila para sa isa't isa ni Claire. Pero hinihiling ni Claire na sana ay maging masaya si RJ at sana ma-realize na ni Lynette na nagmamahalan talaga sila ni RJ. Nagpasalamat si RJ sa pag-intindi ni Claire sa nararamdaman niya para kay Lynette. Pagtapos magpaalam ni Claire kay RJ, bumalik na si RJ sa loob para i-check si Lynette. Nagulat si Lynette kung bakit bumalik na naman si RJ sa kanya. Inasikaso ulit ni RJ si Lynette. Dito na nga nainis si Lynette. Sinabi ni Lynette kay RJ kung bakit bumalik ulit ito. Nag-aalala pa din si Lynette kay Claire, kaya sinabi na ni RJ kay Lynette na wala na sila ni Claire at nakipaghiwalay na sa kanya si Claire.
Lalong nagulat si Lynette sa sinabi ni RJ. Nagtanong si Lynette kung bakit at baka siya ang sisihin ni Claire. Sinabi ni RJ ang totoo na alam na ni Claire lahat at alam ni Claire na si Lynette pa din ang mahal niya. Hindi makapaniwala si Lynette sa ginawa nitong si Claire. Samantala, kinontra naman ni Morgana ang ginawang pagtulong nila Annalyn sa bata. Nagsabi si Morgana na hindi lahat ng tao tinutulungan. Narinig ni Zoe ang sinabi ni Morgana, kaya sumagot si Zoe. Oo, hindi lahat ng tao tinutulungan. Pero at least we try, katulad na lang ng bata. Nagtataka si Morgana kung ano na naman ang palabas nitong si Zoe. Nabait-baitan effect sa pagliligtas sa bata. Maya-maya, habang magkausap si Zoe at Annalyn, bigla silang nakarinig ng sumisigaw. Paglingon nila Annalyn, nakita nila ang tiyahin ng bata. Batang tinulungan nilang mapacheck sa mga doktor at madala sa ospital kung saan sila may medical mission. Nagsabi ang tiyahin ng bata na yung dalawang babae na yan ang kumidnap sa pamangkin ko. Tinuro niya si Annalyn at si Zoe. Hulihin niyo sila. Kinuha nila ng walang paalam ang pamangkin ko. Nagpaliwanag si Annalyn sa side nilang dalawa ni Zoe na ginawa lang nila yun dahil naaawa sila sa kalagayan ng bata dahil sinasaktan na siya ng albularyo. Dagdag pa ni Annalyn na kinukulong ang bata ng tiyahin ng bata kaya hindi nakapagsalita ang tiyahin. Dagdag ni Zoe na gusto lang naman nilang matulungan ang bata dahil mga doktor sila. Ang kaso lang daw ay mas naniniwala pa ang tiyahin ng bata. Nanununo daw ang bata kaya hindi nila dinadala sa mga doktor. Nagsanib puwersa nga itong si Annalyn at Zoe para magpaliwanag sa pulis. Sinabi ni Annalyn na nasa mabuting kalagayan naman ang bata. Sinabi na din ni Annalyn ang resulta ng test na ginawa sa bata. Nabukol ang tumutubo sa ulo ng bata, hindi sungay. Napahiya ang tiyahin ng bata. Nagsabi ang pulis sa tiyahin na bakit ganon ang ginagawa sa bata. Mali ang ginawa nila Annalyn pero ginawa lang nila yon para makatulong. Samantala ang ginawa ng tiyahin ng bata ay hindi makatarungan dahil hindi muna nila pinatingin sa doktor ang bata. Kinulong agad niya. Pinuntahan ng tiyahin niya ang bata. Nagulat ang bata sa pagdating ng tiyahin. Natatakot ang bata na baka kunin ulit siya nito. Napag-alaman ng mga pulis na kusang loob na sumama ang bata kina Annalyn at nagpatulong pa ito kila Annalyn para magamot siya. Itutuloy kaya ng tiyahin ng bata ang pagpapakulong kina Annalyn? Papayagan kaya ni Lynette na pumasok sa puso niya si RJ? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo para mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!